Hi guys, kamusta? Salamat dun sa mga nanood ng previous video ko, yung domestic helper sa Kuwait na naglagay ng bata sa loob ng washing machine. So meron lang tayong updates tungkol doon. Nagtrabaho na pala siya sa Kuwait before. Hindi siya baguhan na OFW. She's been hired from 2015 up until this year. So, palipat-lipat siya ng employer. And wala naman siyang history of violence or any criminal record as what I've heard sa balita. And also, yung bata na nilagay nga niya is alaga pala niya yun. And it's 18 months. And she is from Cagayan. Shout out sa mga taga Cagayan. Ang posibleng mangyari sa kababayan natin is death penalty. Anyway, ito yung update sa balita. Let's watch together. Isang Pilipina sa Kuwait na iniuugnay sa pagpatay sa isang sanggol ang posibleng mahatulan ng parusang kamatayan. Tanggap naman ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega ang galit ng publiko sa Gulf State kaugnay ng insidente, pero sinabi niya na posibleng humiling ang pamahalaan ng clemency o pagpapatawad para sa Pilipinong manggagawa. Ang sospek ay mula sa Cagayan sa Hilagang Pilipinas at naninirahan sa Kuwait simula pa noong 2015. Ayon sa ulat, inamin umano ng sospek ang pagpatay sa batang Kuwaiti sa pamamagitan ng pagsilid sa bata sa loob ng washing machine. Umaasa si De Vega na hindi makakaapekto sa reputasyon ng mga Pilipinong manggagawa sa Kuwait ang insidente na tinawag ng Pilipinas bilang isang isolated case. 18 months. So you can just imagine the uproar, the negative sentiments, not only of Kuwaitis, but of the entire Arab region there. What penalties await the Filipino worker? At the very worst, she could be facing the death penalty. And that's something we're concerned about. As for the uproar, yes, the Kuwaiti news shows certain uproar. But We don't know kung anong side niya, kung ba't niya ginawa yun. Pero pwede kasing nagkaroon siya ng depression or nagsiguro ng mental breakdown. Kaya mahalaga talaga to as an OFW na meron tayong mental health at malalapitan. But anyway, nangyari na nga. So let's just hope for the best kung ano mang maging negotiation ng Philippines sa Kuwait government. Yun lang guys, if you're still here, thanks for watching. If you found this video helpful, you can share it to your friends or sa mga ibang OFW. Yun lang. Subscribe if you haven't, and I will see you in my next video.